Gentiles with God's people. Amen. Purihin po natin ang Panginoon na ngayon po ay araw na. This is the Lord's Day. Tayo po ay kanyang mga liham, kaya tayo po ay sa kanyang magpuro. Sige po, manalangin muna po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat God sa kalakasan na binibigay mo sa amin sa araw-araw, sa biyaya, sa pagmamahal at kahabagan na pinapadama mo. Salamat po sa pagkalingan po sa amin bilang mga anak mo. Kaya ikaw ay aming pupurihin, sasambahin, paglilingkuran at itataas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawag ko na po ang worship team. Para mag-ilaw, dito tayo para mag-ilaw. Buhay na ito ngayon, nagbibigay. Kasama-sama presensya mo'y muling naranasan. Buhay na ito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Tumatawa, nananabik na makita, muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko.
walang tumatawag. Nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagbuhay mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Pagbuhay mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Pagbuhay mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Tunay na walang katulad ang ating Diyos. Di kayang ilarawan, kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa awitin natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan, kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong mahal, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
katulad. Minsan pa, wala nang hihigit sa'yo, walang katulad. Wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihingin sa'yo, walang katulad, wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Loobin mo ang buhay ko'y maging tanan kung saanan, luglugan ang iyong pagkain.
3. Don't eat that. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Pastor. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil unti-unti tayong nakukumpleto. No? Kanina, nagulat ako. Kanina, nagulat ako, alas 3. Nandito na yung mga bata. Inaasahan ko 4:30. O kahit sa susunod alas 4 na naman. Kasi alas 3, nagtuturo na ako sa kanila. Sino na mga nanalo? Bakit taas ang kamay? Wow! Ang dami nanalo. No? So, salamat dahil sa anniversary natin, ang mga batang yan, aawit po yan. Nakalagay yan sa programa. Hindi ko lang malaman kung saan aawit. Bahala ng presider. No? At ito namang mga tinatawag na worship team, nakakagalak, nakakatuwa. At saka, wala palang problema sa mga bata. Ay kinausap na ako si Malu. Siya ang bahala magturo yung mga kakantahin ng mga bata. No, Malo? Ay salute. Thank God. No, unti-unting nabubuo tayo. Bala ko pa nga magkaroon tayo ng choir dito. Pero huwag na muna. Tama na yung worship team at yung kids choir. Ang tawag ko na po sa mga bata, kids choir. Kakanta sila rito. Okay, so, salamat. Unti-unti tayo nabubuo. No? Unti-unti. So, ang ating topic po sa hapong ito ay tungkol sa tukso. Sa English, temptation. Tukso. O tukso, layuan mo ako. No? Yan po ang ating pag-aaralan at mababasa po natin sa ang ating text to Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Yan po. Ang sabi po sa 1, nang magkagayon, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Mismo si Jesus, no? Dinala ng banal na Espiritu sa ilang, ang basahin in English yan, wilderness, sa ilang dinala upang tuksuhin. No? Si Jesus po, nung panahon na yun, hindi sa Diyos, totoong tao. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mamamatay. Kaya nga siya namatay sa krus. So, bagamat siya ang totoong Diyos na nagkatawang tao. Nakuha ko ba natin? Siya ang Ama at ang Anak ay iisa. Mababasa yan sa John chapter 10 verse 30. I and my Father are one. Iisa lamang po sila. Okay, so ipinakikita rito na magkagayon, inihatid ng Espiritu Santo. Sino ba itong Espiritu Santo? Itong Espiritu Santo, ito yung pangatlo sa Trinity. Diba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, itong tatlo, ulit ko
Hindi sila tatlo. Sila ay iisa. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya lang, ipinakikita rito na magkagayon inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. No? Tayo man, babae, lalaki, madali po tayo matukso. No? Madali. At alam niyo ba kung sino ang tutuksohin? Sabi nga ng asawa ko kanina, yan mga hindi mananampalataya. Hindi yan kailangan ng tukso. Kampo na ng diablo yan eh. Di ba? Hindi na kailangan. Dahil kampo na sila, hindi sila mananampalataya. Sino ang tinutukso? Tayo mga anak ng Diyos. No? Pero hindi po yan magtatagumpay. Okay, pag-aralan po natin sa 1, na magkagayon inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y tuksuin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayuno 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Sa wakas ay nagutom siya. Ano ba yung nag-ayuno? Diba? Fasting. Pag sinabing nag-ayuno, fasting. Sino rito ang makakapagkwento na sa loob lang ng isang araw, hindi nakakain? Pakitaasan pa man. Walang breakfast, walang merenda, walang lunch, walang merienda, walang dinner, walang midnight snack. Pakitaasan pa man. Nakaranas na? Isa. So, totoo yan. Kanina, isa rin lang ang nagtaas. No? Isa rin lang nakaranas. Anong resulta? Anong resulta? Nang hina. Hindi nang lupay-pay. Agad-agad siguro. Siguro mga 5 araw. Kaya ba? Kaya. Ang ating Panginoong Jesus, leader. Di ba? Good leader, good follower. Dapat kaya rin natin. Di ba? 40 days and 40 nights hindi kumain. Kaya rin dapat natin. No? Pero sa totoo lang, marami pong church na may fasting. Marami. Kahit ang CCF, meron yan. No? Yung mga pinanggalingan namin, talagang hindi sila kumakain. Okay. Natandaan niyo ba? Sino nakakatanda? Mga 30 years ago, yung lumindol sa Bagyo. Bumagsak ang building, maraming tao na daganan. Mayroong nabuhay na isa. Ilang araw sa ilalim ng lupa. Hindi nyo natanda, no? O kasi matanda yun, dahil matanda na. 24 days. Alam niyo ba ang iniinom niya? Hindi. Wala siyang pagkain. Inabot siya ng 24 days. So sa madaling salita, hindi ka pala mamamatay, no? Siguro kung matagal na, kung more than 40 days, mamamatay ka sa gutom. Pero itong nangyayari ito, bagamat totoong Diyos si Kristo, pero nung oras na ito, araw na ito, siya ay nag-ayuno. Okay. So, ano ang sabi? Sa 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Sa 3. Tingnan mo, ang diablo no, tukso. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, no? Eh tayo, di ba anak din tayo ng Diyos? Pero hindi katulad ng si Jesus. Si Jesus talaga, anak siya ng Diyos, na totoo siya Diyos. Tayo, children of God. Tayo ay children of God. No? Okay. So, tinukso. Ano ang sabi? Nakikita mo ba yung mga batong yan? Gawin mong tinapay at kumain ka. Ano ang sagot?
Ano ang sagot ni Jesus? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi namubuhay ang tao sa salita ng Diyos. So napakaliwanag. So maliwanag na sinasabi, hindi lamang namubuhay ang tao sa tinapay. Alam niyo na alaala ko, noong panahon, mga 25 years ago, ay hindi lang, mga 30 years siguro, kasi Kristiyano ako. 35 years na akong Christian. Pero hindi pa ako lubos na Kristiyano. Mababaw pa. Kaya ang ginagawa ko nun sa American Club, dahil ako ay waiter noong panahon na yun, wala akong ginawa, umutang para mapakain ang pamilya. Mayroon akong kaibigan na accountant. Yun ang nilalapit ang lagi. Siguro nagsawa na rin. Nagsawa na rin. Pero bayad siya lagi kasi siya nagpapasweldo. Hindi didak niya, salary didak. At hindi lang nagsawa, tinurukan ako. Natuto ako. Wow, ang sarap ng kain. Umuulan. Okay lang ba magtagal? Kasi umuulan naman. So, nagsawa. Ano ang sabi sa akin nung nagpapauta? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kamantalang Kristiyano na ako. Umaasa pa rin ako sa sarili ko karunungan. Kaya utang ako na utang. Pero doon ako natuto. Yun ang natutunan ko na ang nagsabi sa akin, hindi pa Kristiyano. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. So, tinandaan ko yun. Iniwasan ko na. Hindi na ako naumutang. Hindi na naumutang. Okay, so, bakit? Ang mahalaga, yung salita ng Diyos. Diba? Ako'y nalulungkot, nakakalungkot, na ang tao sa kasalukuyan ay busy sa tinapay. Nakukuha niyo ba ako? Ang tinapay hindi masama. Ang pera, maghanap buhay, hindi masama. Ang masama, kung wala ka na pahinga. 6 na araw ka na nagtatrabaho, isang 7 araw, ay dapat salita naman ng Diyos ang ating mapakinggan, naghahanap buhay ka pa rin. Marami po ganyan. No? Kaya nga, ulit ko lang, mabuti pa ang jeep. Mabuti pa ang mga sasakyan, may color coding. Hindi pwedeng magbiyahe, color coding. So, tayo, nandiyan na nga si Jesus, ang isang halimbawa, na sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pansinin ninyo, babasahin ko sa 4. Datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, yun ang dapat. Kaya, thank God, tama na naririto kayong lahat. Naririto kayong lahat. Dahil, 6 na araw na kayong naghanap buhay. Sa 7 araw ng pamamahinga. Nasusulat. Ibig sabihin, si Jesus, alam niya ang Bible. Sapagkat nasusulat. Ang sabi sa 5, nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel at tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Pansinin ninyo, ang dyablo man, alam niya sapagkat nasusulat. Ang dyablo, mababasa po natin sa Santiago, na nananampalataya at nanginginig pa ang dyablo.
Kaya dito, ang sabi niya, no? At ang sabi, ang anghel tungkol sa iyo. Sapagkat, ang sabi ng Diablo, sapagkat nasusulat, siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel. So, maliwanag na itong Diablo, kabisado rin ang Bible. Kaya nangalulungkot, tayo mismo, Kristiyano, hindi handa. Pwede ba natin halimbawa tuksorin tayo ng katulad dito? Saan mo hanapin? Kaya na di ba mayroong Ephesians chapter 6 verse 20, ang balunti ng Diyos, armor of God. Kinakailangan kabisado po natin ang salita ng Diyos. No? Naririnig ko ba sa lakas ng ulan? Naririnig mo. Okay. So, dapat mayroon tayong balunti. No? Armor of God. Kabisado natin. Diba, ano ang sabi sa Joshua 1:8? Ang sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na iyon, ilagay mo sa iyong mga labi, bilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay mo at ang pangako, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Ngayon, kung hindi natin kabisado ang Bible, pagdating ng tukso, may iwasan ba? Mayroon ka bang pananggalang na salita ng Diyos? Kaya, sino sa atin dito? Tatanungin ko, prangkahan po tayo. Walang magsisinungaling. Sino po sa atin dito ang nakapagbabasa ng 5 talata sa Bible araw-araw? Paano tayo makakapanagkalang? Kakamabasa mga bata. Ito lang sa loob. Okay. Paano kung darating sa atin ang tukso? Ano ang panlaban natin? Ano ang baluti? Ano ang armor of God? Diba? So, sinachallenge ko po. Kanina ang mga bata nag-umpisa na. Sino ang nakamemorya ng John 28:18? Pakitaas ang kamay at tumanggap ng regalo. Wow! Diba? At may mga Bible kaya. Binigyan ng tigil-isang Bible kaya nagre-request sila. Pastor, Tagalog naman. English kasi yan. Sige, hahanap tayo ng Bible Tagalog. No? Okay. So, umpisa pa lang yan. At, diba, sa linggo, ibang sa linggo, kakantaran kayo sa linggo. Sa susunod na linggo, ilang verses ang kailangan, malaking regalo? 5. Diba? Dapat 5 verses ang memorya ninyo. Siya nakatatlo kanina eh. Alam niya yung John 14:6. And the way, the truth, and life, no one comes to the Father except through me. Nakatatlo na yan. So malapit na. Pagkakalima, malaki ang premyo. No? Kaya, kinakailangan po, hindi lang bata. Tayo rin. Kasi katulad dito, mismo Diyos na, tinutokso ba? Mabuti na lang marunong sumagot. Hindi sa, ang sagot niya lang, sapagkat nasusulat din. No? Diba? Masahin ko sa 5, ano 5? Ano ang sinasabi? Nang magkakayo'y dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa kaluktok ng templo. At kanya'y sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog pa. Sapagkat nasusulat, siya ay magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka mag-isip ka ng iyong paa sa isang bato. Kaya mo, marunong din na ang Diablo nasusulat. Pero ano ang sagot ni Jesus sa 7? At sinabi sa kanya ni Jesus,
nasusulat din naman. Ano? Nasusulat din naman, huwag mong tutoksuin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat din. So, itong dalawa nagtatagisan. Ang Diablo at si Jesus nagtatagisan. Nagpapagalingan. Sino ang natalo? Sino ang natalo? Ang Diablo. Kasi umulit pa siya eh. Sabi niya, mas mataas pinuntahan nila. Sabi niya, nakikita mo niya mga kaharian na yan. Lahat ng kaharian na yan. Sumamba ka sa akin. Ibinigay ko sa inyong lahat yan. Ano ang sagot ni Jesus? Lumayas ka sa tanas. Sapagkat ikaw ang dapat sumamba sa Panginoon mo, Diyos. Wala, nagtawa yung Diablo, lumayas. So ano ang lesson? Ano ang lesson sa atin? Kanina, nagpataas ako. Wala nagtaas kahit man lang 3 verses araw-araw. Sa araw-araw 3 beses, marami po yan. Para tayo, at hindi lang basa. No? Memoryahin. Memoryahin. Memoryahin po. Kasi pag atake ng kaaway, may pananggalang tayo. Armor of God. Ephesians chapter 6, verse 20 hanggang 26. Mababasa ko lang. Yung helmet, yung sinturon, yung buta, no? Pananggalang lahat yan. Ibig sabihin, handa tayo. No? Handa tayo. Wala pong exempted. Walang exempted. Tandaan nyo, ang Diablo, hindi niya tutoksoin ang hindi nananampalataya. Bakit? Kampunan. Kampunan niya yan. Pag-aari niya yan. Akin to, sabi ng Diablo. Diba? Ano nga yung mga sample niya? Ang sample na ito. Ang Diyos daw sa Diablo nag-usap. Sabi niya. Sabi ng Diablo, nakikita mo ba yung nasa luto? Ang haba ng pila. Diba? Lahat yan akin. Sabi ng Diablo. Sa luto yung kwan. Sa luto ang Diyos. Pumasok sila ng kapunan. Lahat masaya. Lugis, sa wala, sa meron. Lahat yan, sabi ng Diablo, akin na. Pagdating sa church, dinala. Kaunti lang ang tao. Mayroon pang mga bakante. At hindi lang yan. Maraming tulog sa loob ng church. Air condition. Maraming matulog. Ito yan. Nagagalit minsan yung nakilala ko pastor. Nigigising. At ano ang sabi ng Diablo? Lahat ng tulog na yan, akin din yan. Tampon ko yan. Kasi, natutulog lang sa loob ng church. Mayroon pa, nakakatuwa yung sa gift. Sabi ng pastor. Diba? Maraming tulog. So, karamihan sa church, maraming tulog. Tampon pa rin ang Diablo. Pero meron daw, kasero mabilis ng gift. No? Mabilis. Katulad ng anak ko niya, mabilis yung pagmaniho. Pag nagmamaniho yan, papunta kami ng Bagyo, nananalangin na ako. Lord, ingatan, kunin mo kami. Uwi kami ng Bicol. Patuloy, magtatakbo yan. So, ang sabi ni Pedro, kami dalang mabuti pa yung driver, maraming nadala sa langit. Kasi maraming nananalangin. Samantalang sa church, maraming tulong. Mabuti na lang dito sa akin, wala ka na tulong. Thank God. Kaya ako'y naniniwala, nananampalataya na ito church dito, palalago dito. Nag-meeting po kami kanina ng Board of Trustees. Maganda ang plano ni Pastor Dan. Kasi tayo po ay 3 years na. Alam nyo ba, sa negosyo, kapag 2 years ka pala, pwede ka bumagsak. 2
2 years. Pag nakaraos ka ng 3 years, medyo matatag-tatag na. At 4 years, naging 4 years, matatag na. Kaya ako'y naniniwala, itong third year natin sa September 14, simula sa September 14, mga 1 year, maganda ang plano namin. At maaaring nasa labas na tayo. Sa labas na hindi na rito. Hindi na sa garahe. Yan ang inihingi namin si Lord. Pero dito lang, malapit lang. Dito rin lang tayo dito. At least, hindi naman tayo garahe. Pero walang problema kahit garahe. Yan, dito naman tayo nagpasimula. Diba? Dito tayo nagpasimula. Dito tayo nakakilala. Dito tayo na-bautismuan. Kaya tuwa-tuwa. Pinagmamalaki ko lagi yan. Sa mga pagkumaga. Ang dami na bautismuan, matatag. No? Matatag. Okay. So, bakit tayo napunta dyan? Diba? Panalo yung jablo, sa sabungan, sa loto, kanya lahat. Pati sa loob ng church, lahat ng natutulog, kanya pa rin. Mabuti pa yung kaskasiro driver. Pero hindi na ngayon yung kaskasiro. Marunong na, kontrolado na. Noong bata-bata pa yan. Grabe. Actually, papunta ka lang dito talaga. Hindi ka naman dapat matulog. Tinutulugan ko. Kita ko na natakot ako. Mas maganda na yung tulog ko. Pikit ka. Wala kang maramdaman. No? Maramdaman mo na lang nasa langit ka na. Pwede yun. Diba? Maramdaman mo, kausap mo na si Pedro. Si Peter. So, ano nangyari? Ayun, hindi ko alam. Okay, so, ipinakikita lamang po dito. Ang tukso ay walang pinipili. Lalaki o babae, nandyan po. Kaya nga, diba? Nakata ko na ba kanina? Sabi ni Iba yun? Diba? Kaya rami na, winasa na tahanan. Kaya rami na, puso sinugatan. Kaya rami na, matang pinaluha. O tukso, layuan mo ako. Alam niyo sa totoo lang, kahit mga pastor na, hindi po yan, hindi accepted na hindi pwede tuksoin. Lahat ng Kristiyano po, maging pastor ka man, pwede kang makaranas ng pagtukso. So ano ang ating pananggalang? Ano ang ating pananggalang katulad ni Jesus? Salita ng Diyos. At yung pinapay, huwag tayo mag-focus na magtrabaho kahit linggo. Marami po sa Bible na makabasa tayo sa panahon ni Moses. Ang sabi, 6 na araw lang kayo mamulot ng mana at puso. Pero anong ginagawa ng mga abusado? 7 araw na mumulot. So ano ang nangyari? Yung pinulot nila sa ikapito, hindi rin nakakinalakan. Bumaho, inuod ng ano. Dahil masyado salitang pantun, duhapang. No? Ayaw na magpahinga. So, tama ang ginagawa natin. Natutuwa ko sa inyo. Walang makantikuan. Walang nata isa. No? Alam ko, mabutulog tayo. Alam ko, ang Diyos ay kumikilos sa inyo. Magsama-sama po tayo. Diba? Ano ba ang dahilan? Bakit tayo naririto? Ano ba ang dahilan? Bakit tayo naririto? Ano ba ang motibo nyo? Alam niyo kung bakit ako hindi ko tinuturo ang iba po? Dahil pag itinuro ko yan, karamihan ng pastor na dito ang sinasabi. Malakay 3:10 ang sinasabi, subukan ninyong ibigay ninyo ang inyong mga ipapo pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala. Ayaw ko ituro niya. Bakit? Kasi kung kaya kayo naririto, ang motibo nyo, pagpalain kayo, hindi ko yan mangyayari.
Nakuha po ba natin? Motive. Motibo. Nakuha? Matagal ko lang itinuturo yan. Kaya tayo naririto. Mark chapter 12, verse 30. Ano ang sabi doon? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Kaya kung tayo naririto, tandaan po ninyo, kahit ang lakas ng ulan, kahit bagyuhin man, kita nyo, parang hindi kayo makakauwi kagad. Sa tingin ko yan, mga hanggang alas 10 yan. Ano, ate, dalang kami ito. Mag-iusap tayo sa may-ari ng sasakyan. Kasi yan, sa tingin ko, alas 10, sumulat pa. No? Kaya bakit ako dapat ka dyan? So, kahit malakas ang ulan, nandito tayo para tayo ay sama-samang nagpupuri sa Diyos. Yun ang mahalaga. Tayo mga makasalanan ay sama-samang nagpupuri para sa Kanya. Yun po ang napakahalaga. Pambihira po yan. At wala akong nakikita sa inyong tulog. Lahat tayo pag-aari nilong. Wala pag-aari dito. Ang diablo. Wala pag-aari. Okay. So, ito po ang lesson sa atin dito. Magtrabaho lamang po tayo ng amin na araw. Huwag tayong magmukhang salapi. Huwag tayong ang motibo kaya tayo narito pagpalain. Hindi po yan mangyayari. Kaya tayo naririto, tandaan nyo. Kaya tayo naririto dahil mahal natin si Lord. Yun lang, wala nang iba. And then, ang Diyos naman, kikilos. Because God provided. Hindi Kanya pababayaan. Trust God. Kawilaan, chapter 3, verse 5. Kaya may malamang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manananang sa iyong sariling karunungan. No? Ang ganda ng sigla. Nakatakot. O paano yan? Tatagalan mo pa? Kasi hindi kayo makakauwi. Okay. So, hindi ko na tatagalan. Itatagalan ang asawa ko. Okay? At tayo po manalangin, Lord. Maraming salamat po sa hapong ito. Tunay nga po, Lord, na yung mga salita ay napakahalaga. Yun po ang dapat namin matutunan. Yung armor of God. At hindi lamang yan, dapat marami po ng Bible verses na memoryado. Dahil alam namin, ito ang aming pananggalang na once na kami tinukso ng kakaway, hindi kami madadala. Ito po ang nalangin ay binibigay ko po sa Korean sa pangalan ni Jesus na aming kalabatigtas. Amen at amen. Okay? Gaganapin po natin ang ating mga handog at ang ating awit ay mga kabataan. Ay mga bata pala.
Salamat sa Kids Choir sa kanilang best performance. Sa susunod na Sunday, this coming Sunday, bago ang Sunday, tuturuan ka niya, iba yung ang panibago kami. Kaya ngayon ang ating choir director sa mga bata. Salamat tayo sa Panginoon dahil may mga volunteers. Thank you sa Panginoon sa pagkakataon dito. Bago natin ipanalangin ang ating mga handog, ano nga yung ating topic ngayong hapon? Temptation. Temptation. Okay. Sino daw ang tinutukso? Ang mga mananampalataya. Yun ang tinutukso. Ang hindi mananampalataya, hindi na yan tinutukso. Dahil sila man ay manunukso rin. Dahil ang leader nila ay number 1, manunukso. So, ano ba ang rason at tayo ay tinutukso? Ang rason dyan ay nais ng diablo na yung mga mananampalataya na tumanggap ng Jesus ay bumalik sa kanilang kampo. Bawiin tayong lahat. Alam naman natin na ang diablo, ang pinibigay ay puro masasama. Sakit, kapit-kapitan, lahat ng kasamaan galing yan sa diablo. Okay. Sabi, ano ba ang rason at tayo ay tinutukso? Ayon sa pag-aaral ni Pastor Lapis, narinig ang boses nila. Ayon sa research study ni Pastor Lapis, nagpunta siya sa safari at kanyang naobserbahan sino ang king of the jungle. King of the jungle. Lion. Tama. Ang lion ang king of the jungle. Ang king of the jungle, hahapunin niya yung kalipunan ng mga hayop. Bakit pa siya? Susumpakin niya yung mga hayop. So yung mga hayop, alam na mahina sila, tatakbo. At biglang titigil ang lion. O obserbahan niya sino yung lilembot-lembot, sino yung mahihina. At kung sino yung mahihina na nag-iiwan sa takbuhan, yun yung kanyang lalapagan. It's what? Sa ating buhay bilang mga mananampalataya, kung sino yung nilembot-lembot, mahina, at kulang sa sustansya, yun yung kaya-kayang tuksuhin ng gabi. Ano ba yung sustansya na kailangan natin? Yung buhay spiritual natin ang ating pinag-uusapan. Ano yung sustansya? Word of God? Ano pa? Prayer. Sa ating mga mananampalataya, kailangan natin ng sa ating buhay spiritual, salita ng Diyos at panalangin. Pagkulang, ang panalangin kasi yun yung hininga natin. Yun yung hininga ng mga mananampalataya. Pagkulang tayo sa panalangin, parang tayo nasusukukin lagi. No? Kapag kulang tayo sa salita ng Diyos, lagi tayo gutom. No? Kaya mabuti na lang ito, walang natutulog dahil gutom. No? Salamat sa Panginoon. Pero ini-encourage ko rin ang bawat isa sa inyo na magbasa ng Bible. Sino dito ang may mga Bible? 1, 2, 3. Tatlo lang. Cellphone. Wow, ang dami. No? Sa bagay, nasa ano naman yan eh, app. No? Kung tinataman kayo magbasa, pwede naman audio Bible. No? Audio Bible, may matututunan din kayo mga kapatid. So may matutunan kayo. Para tayo ay laging muso, kailangan natin ang salita ng Diyos.
Panginoon pag wala kayong memory verse. Diba? So, ano ang sabi sa Joshua 1:8? Huwag natin kaligtaan. Yan naman ang layo-layo na. Kailangan pa nga sa ulo natin ang salita ng Diyos. Kasi pag dumating na ang demonyo sa ating buhay, anong pananggalang natin? No? Nakalimutan natin yung Hebrews 10:25. Ano ang sabi? Resist the devil and he will flee. Kayasin mo, pingin tanggapin. Baka pag tinutukso-tukso at nagugulong-gulong sa tenga ninyo okay na. Pero ang sabi, pag may gulong sa tenga natin, ang sabi, Hebrews 10:25, resist the devil and he will flee. Paano natin resist? Umayas ka, Diablo, sa pangalan ni Jesus. No? Ganyan, huwag yung pagulong, lakasan nyo ng mabuli siya. Ganyan yung mga kapatid. No? Alam nyo na meron kayo pananagutan sa Panginoon. Kasi sabi niya, nasusulat. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Biblia na nasusulat, publikasyon natin ng mga pananampalataya ang magbasa. Ha? Okay ba sa inyo mga kapatid? No? Okay ba sa inyo? Okay. No? So, umpisa kayong gawin ito kahit mga isang talata lang at pag-pray na. At pag-pray. Yun ay sanayan lang naman yan. Ha? Sanayan. Okay tayo manalangin sa ating mga handog. Dahilan Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, pinuwalhati ka namin, O Diyos. We praise you, O Holy God, in spite na napaka-tindi ng ulang Panginoon, hindi ito lang, upang kami ay magpatuloy na sama-sama nagpupuri at maglilingkod sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa ganitong kapalaanan, naluluwan natin ka namin at alam namin, O Diyos, na nabubuksan ang kalangitan Panginoon upang matanggap mo ang aming mga petitions, ang aming mga prayers, ang aming mga panalangin, ang aming mga boses, Panginoon, ng pagpapahayag kung gaano ka namin niluluwalhati. Salamat po Diyos sa mga kamay na nagsipaghandog. Panginoon, patuloy po magpalain ang mga kamay nito, ang mga kanilang mga dalangin sa kanilang buhay, O Diyos. Dalangin namin ang iyong Panginoon. At nawa, O Panginoon, ang mga sarapin dito na narito, magamit namin, Panginoon, sa ikauulan ng iyong iglesia sa dakong ito. Thank you po. At ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At ngayon naman po ay tinatawagan ko si Aminel at saka si Timothy para i-distribute ang ating mga i-distribute ko ay ipapasahin ko. mga kapatid, kung meron kayong mga hinanakit, Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya na ang iba sa inyo ay mahihirap, sakitin, at ang iba na ay namatay pa. Okay, sabay-sabay lamang po. Babasahin ko po muna sa 1 Corinto chapter 11 verse 23. No? Una po ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay at nagpasalamat at ito'y kanyang pinagpirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya niyo na po sa kaya.
pinata. At matapos maghapunan, lumangkot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ay pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa alak. Ay manalangin, dakilang Diyos, salamat sa patuloy na pag-alaala namin sa iyo, hindi lamang ngayong oras na ito, kundi alalahanin ka namin sa bawat oras ng aming buhay. Thank you, Lord Jesus, sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang kami na mga makasalanan ay mawalan ng kasalanan, at ikaw na walang kasalanan, pasan-pasan mo ang lahat ng aming kasalanan. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Pagpalain mo po ang mga kalipunan ng mga nagpalataya dito sa tabong to. At ang o Diyos, patuloy mo po kainain, mahalin, at subaybayan ang mga kapatid ko ito. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo naman po ay pagbasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Diyos. Kabagan ka nawa at subaybayan ng Diyos. Ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at paliwanagin at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Ang hindi napamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwa ng diwang banal ang sa ating lahat ngayon hanggang wakas. Amen at amen. Magandang gabi po. God bless us all and see you all next